Yan, good morning Karil Hiniero Tips. Usapang tiles naman tayo mga idol. Okay, ano nga ba yung magandang tiles na pwede nating bilhin? Okay, meron tayong ihahalimbawa mga idol. So, dalawang tiles. Meron dito yung ceramic at meron dito yung porcelain tiles. Okay, so ano nga ba yung mas maganda dito mga idol sa dalawa na to? Kung ang pag-uusapan natin is tibay, maganda yung porcelain tiles mga idol. Pero kung ang pag-uusapan natin is affordable price, dito tayo sa ceramic. Okay? Mas mura yung ceramic kumpara dito sa porcelain tiles. Okay? Kung ano yung fit sa budget mo, doon ka sa porcelain o sa ceramic. Kung nagtitipid ka, doon ka sa ceramic. Kung gusto mo ng mas maganda at mas matibay, sa porcelain ka. Kasi mas matibay yung porcelain kumpara dito sa ceramic mga idol. Okay? Yun yung kaibahan ng dalawa na to. Yung presyo and then yung quality. Okay? Maganda din naman yung ceramic. Okay? Basta maganda yung installation. Wag lang i-compromise yung installation. Okay? So kung may budget ka, pwede kang bumili ng porcelain tiles. O kung wala kang budget, pwede kang bumili ng ceramic tiles. Okay, dito naman tayo sa preparation mga idol. Madaming nagkakamali sa preparation kahit sabihin natin porcelain yung nabili mo, magandang tiles, magandang klase ng tiles. Kapag ang preparation mo ay hindi maganda at hindi rin maganda yung installation mo, hindi rin maganda yung magiging outcome ng inyong tiling works. Okay? So, siguraduhin na yung nakukuha ninyong tile setter mga idol is expert o di kaya specialized doon sa ginagawa niya. Otherwise, hindi maganda yung magiging outcome ng kanyang trabaho. Okay? Kailangan yung i-consider yun mga idol kasi madaming nag-i-install kasi na hindi nila tinitignan ng maayos yung kanilang trabaho. Okay? So, nako-compromise yung quality. Okay, doon naman sa ceramic tiles mga idol, kahit ceramic tiles lang yung binili mo, kung yung nakuha mo installer mo mga idol is magaling, expert, specialized siya doon, maganda yung kalalabasan. And of course, wag nating kalimutan maglagay ng thermal expansion sa ating mga tiles. Okay, kahit kumuha ka pa, bumili ka pa ng porcelain tiles, kung yung tiles mo, yung installation mo, ay wala kang inilagay na thermal expansion o di kaya spacer between ng dalawang tiles na yan, ay magkakaroon later ng pag-crack o di kaya pagtuklap ng ating mga tiles. Kasi nga walang thermal expansion. Lahat ng bagay na walang thermal expansion mga idol ay nagkakaroon ng pagbabago dahil sa temperatura natin. Kasi ang thermal expansion kasi, ito yung pagbabago ng density, area, and volume ng isang materyales dahil sa temperatura. Okay? Pansinin nyo yung mga backdoor ninyo minsan kapag ito ay na-expose sa mainit at sa malamig na temperatura. Sumisikip yung ating mga backdoor kung ito ay gawa sa kahoy. Okay? Yun yung dahilan mga idol. So ngayon, maglalagay ka ngayon ng allowance doon sa door jump mo para kapag nag-expand yung door panel mo mga idol, meron pa rin siyang allowance para kapag binuksan mo o isanarado mo ay smooth pa rin yung pintuan mo. Okay, ganun yun mga idol. Kaya kailangan i-consider natin yung mga thermal expansion na yan. Mahalaga yan mga idol. Huwag nating i-compromise. Yung mga malilit na bagay, kapag na-compromise natin, mako-compromise din ang ating ginagawa. Mawawala yung quality and then makakasakit ng ulo kasi nga gagastos ka kasi masisira mga idol. Pansinin nyo yung mga tiles na nagkakadikit-dikit mga idol. Later on, magkakaroon yan ng problema, magkakracks yan, magkakaroon ng pagtuklap. Yun yung magiging epekto doon sa ginawang tile installation kung walang mga thermal expansion o spacer. Okay, yan. Sana nagkaroon kayo ng idea mga idol. I-share nyo to para sa mas madaming tips na ating gagawin. At para naman makatulong ako sa inyo mga idol, pwede kayong dumirekta at kumonsulta sa aking messenger para mabigyan ko kayo ng free consultation para sa inyong mga ginagawang mga bahay. Okay? Yun lang ang pwede kong maitulong sa inyo. Okay? God bless sa ating lahat.